bilang pagbibigay ng parangal sa Diyos na buhay. Pagdakila o Diyos na aming Ama, pagsamba, pagdakila sa inyong ilang pangalan. Naririto kami o Diyos, 10 ng aking mga kapatid sa pananampalataya na nasa kanilang tahanan sa buong mundo, na nakikinig sa umagang ito at makikiisa kasama ang banal na Espiritu na inyong ipinangako, Diyos, na sa tuwing kami, Ama, ay magkakasama, 2 o higit pa, kayo ay nasa aming kalagitnaan. Ito'y inyong itinakdang araw upang kami, O Diyos, lumapit, mag-alay ng papuri at pagsambang awitin para kayo mapapurihan, Ama, sa kabila ng aming mga pagkukulang, na natili pa rin kayo, Diyos, na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya't narito kami, O Diyos. Search our hearts. Search our mind. All things, O God, that whatever we said, whatever we think, and what we have done, just ask, Lord, to cleanse us. Amen. Forgive us, O Lord, for all those things that doesn't please your name. And we are here, O God, coming before your throne with a humble heart, O God. I pray that every members of your body, O God, who are listening right now, O God, Jesus, I pray that you will touch and you will speak to us, O God, today, O God, to strengthen your people, O God, for the pandemic, O God, that we personally experience, O God. Lord, I just pray that the freedom that you promised to us will be experienced once more, O God. Once you restore our fellowship into one another, O God, I just pray, O God, that every one of us today, O God, are ready to listen to your word, O Father God, that whatever you said, we will do it exactly, O God. Thank you for today, O God. And this is my prayer, O God, to the most precious name above every name, that there is no other name under heaven by which men will be saved. In that name is Jesus. Amen. To you the praise, the glory, and honor, and thanksgiving. The name of Jesus and by the power of your Holy Spirit. Amen. And amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga tahanan. As we wake up in the morning, we have experienced, we started to experience already. Kahit natutulog pa lang po tayo, nararanasan na natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kapatid. Mga katabi po natin sa bahay. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Amen? So tayo po lahat ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. And we are so privileged that we are here despite the distance. With the Holy Spirit and by the grace of God, we are staying connected. Amen? Ang sabi po sa Panginoon, ng ating Panginoon sa kanyang salita, kung kayo po may mga Bibliyang hawak or nandyan na nasa bahay, sa Isaiah 35, verse 1 to 4. Amen? Ang sabi po niya, ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin ng pinanghinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Oh Lord God, we thank you, Father. We thank you for your promise of strength, oh Lord. Salamat sa iyong mga pangako ng pag-asa, Lord God. Sa kabila ng nakikitang kadiliman sa mundo, Panginoon, nararanasang kawalan sa mundo, Lord God. You said in your word,
Sabi mo sa iyong mga salita, huwag kaming matakot, Ama. Kaya sa oras na ito, Father, as we worship you, Lord, manahan ka sa aming mga papuri, manahan ka sa aming pag-awit. Panginoon, saliksik mo ang aming mga puso sa oras na ito, Panginoon. Aming dalangin ang buong pusong kapagkumbabaan, Lord God. Salamat po, Diyos. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Hallelujah, Jesus. We praise you, Father God. Yes, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko.
His goodness in our lives. Amen. Hallelujah, Lord. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking kabilaan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Salamat, Panginoon. Purihin ka at yung kataas-taas ng pangalan ay itataas ng bawat mga puso ng iyong mga anak. We just want to praise you, Lord, and give you the highest praise, the highest adoration, Lord. In Jesus' name, and all the victorious children of God will shout, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na muli. At tulad ng nasasabi sa banal na kasulatan, na kapag mayroong 2 o 3 nagkatipon, ang Diyos natin sinasamba ay nasa ating kalagitnaan. Kaya muli, magandang umaga po sa inyo lahat ng mga nakikinig sa iba't ibang dako ng buong mundo. At narito po tayo para makinig. Buksan po natin sa banal na kasulatan ang aklat ng Ebanghelyo ni Lucas. Ebanghelyo ni Lucas, simulan po natin sa verse 1 hanggang 5. Narito po, minsan dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos. At nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Verse 2, nakita niya noon ang 2 bangka sa baybayin. Baba pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na humayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Matapos niyang magsalita, sinabi niya kay Simon, pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli. Ngunit sumagot si Simon, Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Manalangin po tayo. Narinig ko po, O Diyos, at narinig ng bawat kapatid ko sa kanilang tahanan ang inyong tinuran at ang inyong sinabi. Buhay ang inyong salita at nananampalataya ako sa umagang ito. Nang aming narinig, tulad ng iyong sinabi, O Diyos, ay tunay na mangungusap sa puso ng bawat isa sa amin sa umagang ito, O Diyos, na mahalaga ang amin pong narinig, sapagkat dito, O Diyos, kayo ang nagsabi. Dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Salamat po Diyos sa umagang ito. Muli ang pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Narito po ang sinulat ni Lucas bilang Ebanghelyo na nagsasaad kung ano habang nangangaral ang ating Panginoon. Una, sa kanyang pangangaral, nakita niya meron siyang napuna na 2 bangka. At naroroon si Pedro o tinatawag na Simon. Sumakay ang ating Panginoon sa bangka, sa isang bangka.
na ang nagmamayari ay si Simon. At hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Verse 4, matapos niyang magsalita, sinabi niya kay Simon, ulitin ko po, matapos niyang magsalita, sinabi kay Simon, sa panahon natin ngayon, matapos magsalita ng Panginoon, sinabi sa akin at sinasabi rin sa inyo na nakikinig sa ngayon. Pumalaot ka at ihulog mo ang inyong lambat para humuli. Sumagot si Simon at ito ang kanyang sagot. Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha. Pero dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Si Pedro ba, sa ating nabasa at narinig, nag-alinlangan siya nang marinig ito? Sinabi ni Pedro ang kanilang kalagayan na doon sa magdamag na sila ay nagpumilit na makahuli ng isda, wala silang nahuli na kahit ano. Ngunit, dahil sa sinabi ng ating Panginoon, ihuhulog, sabi ni Pedro, susunod po ako sa inyo. Ang ibig sabihin, susunod ako dahil sinabi mo. Sa umagang ito, sino man sa atin, sino man sa inyo ang nakarinig at nakaunawa, ipaunawa naman ng Diyos. Kung ano man meron at sinabi ng Diyos sa iyo, maraming sinabi ang Panginoon, maraming sinabi ang Diyos sa kanyang salita. Kapag sinabi ng Panginoon, susunod ako. Dahil sinabi, hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil sa narinig ko na sinabi ng Diyos. At dahil sa pagsunod, tumayan natin ang susunod na talata para lubusan natin na maintindihan kung anong sinasabi dito. Dahil sa pagsunod, hindi siya atubili, nagpaliwanag si Pedro na magdamag na sila ng huli ng isda, pero wala silang nahuli. Pero dahil sa sinabi ng ating Panginoon, susunod. At ito ngayon, verse 6, at nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya halos magandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila sa verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka para lumapit, una, at tulungan sila. Dumating ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Ito'y isang kasaysayan na naisulat, na itala sa banal na kasulatan upang ating makita na ang panawagan ng ating Panginoon sa lahat, hindi lamang kay Pedro, hindi lamang sa sino paman, bagkus sa bawat nakikinig sa umagang ito, na ang alin. Kapag sinabi ng ating Panginoon, dapat ang maging attitude ng bawat nakikinig sa umagang ito, Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. Susunod ako dahil sinabi mo. Hindi dahil nangangamba ko, hindi dahil natatakot ako, bagkus sinabi mo, gagawin ko. Huwag kayong, anong sinabi pa ng ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mababalisa. Mga pananalita na magbibigay sa atin ng kalakasan, mga pananalita na may kasama, may kaakibat na pangako na huwag kang mangangamba. Anong sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang magtaka. Huwag kayong mangangamba. Bakit huwag tayong mangangamba? Bakit hindi tayo kailangan mangamba? Sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bakit? Sapagkat alam niya. Sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, at dahil sinabi mo, hindi ako mangangamba. Narinig ko, Panginoon, na huwag akong mangangamba. Huwag akong mababalisa. Saan? Sa mga nangyayari sa kapaligiran. Dahil sinabi mo na hindi ako dapat matakot. Ang pagkatakot ay sanhi ng isang tao ay nasa ilalim pa ng sumpa.
Ngunit ang sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kung hindi espiritu ng kalakasan, kapangyarihan, at pagpipigil sa ating sarili. Yaon ang sinabi. Sinulatan ni Pablo si Timoteo sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7, na ang espiritu na ibinigay sa atin ay hindi espiritu ng kaguwagan, kung hindi espiritu ng katapangan. Pag sinabi ng ating Panginoon, matapang ang bawat nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang ating kasama. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala. Maraming tao ang labis na nag-aalala. Kung maalala nyo yung exhortation, sinabi ni Pablo, huwag kayong mababalisa sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos lahat ng inyong maiibigan at pasalamatan ninyo na natanggap nyo na anumang kahilingan nyo at tunay na matatanggap ninyo ito. Ito ay pangako ng atin. Dahil sinabi niya, hindi dahil sa sinabi ko, kung hindi dahil sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinabi niya, gawin natin. Kapag sinabi, magtiwala ka. Naalala niyo sinabi ng ating kapatid si David? Ang sabi ng usap ang ating Panginoon, the Lord said to my Lord, just relax and you will see. Ganun lang, relax lang. Huwag tayong mangangamba, huwag tayong matatakot. Matatakot saan? Ulitin ko po, napakalinaw ang sinabi ng Panginoon kay Pedro at dahil sa kanyang pagsunod, hindi siya nakatubili sa halip dahil sa sinabi ng Panginoon, gagawin ko, I will lay on the net because you said. Ganon din. At ito pa, tingnan niyo mabuti. Sa verse 7, babasahin ko ulit. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamaan na nasa kabilang bangka. Sa kabilang bangka, nandoon sila. Sa kabilang bahay o sa kabilang kwarto, kinawayan sila na lumapit. Bakit lumapit? Para tulungan. Nakikita na natin na may mga nangangailangan ng tulong. Kaya naman natin na sila naabutin. Kaya naman natin silang tulungan. Gawin din natin katulad nito. Hindi pinabayaan ng kanyang mga kasamahan. Ito pa rin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Magtulungan. Kung maalala niyo ang sinabi ng ating Panginoon, ang kanyang bagong utos na sinabi, ang sabi niya, love one another. Dito makikita natin, mapapatunayan natin kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Love one another. Bakit na mahalin natin ang bawat isa? Sapagkat ito nararapat. Kapag minahal natin ang ating kapwa, ang iba, nangangahulugan na si Kristo nasa puso natin. Makikita nila kung sino si Kristo na nasa ating puso. Pinapamuhay natin ang ating Panginoon si Kristo. Tungayan natin ang next verse. Verse 8. Tingnan natin ang verse 8. Nang makita yon ni Simon Pedro, ang alin na nakita? Yung napakaraming isda na nahuli nila. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Bakit nasabi? Bakit sinabi ni Pedro na sa halip, ay salamat po, Panginoon, dahil sa magdamag namin na kami ay nagpumili ng makahuli ng mga isda, wala kami nahuli. Ang tanong, bakit sinabi ni Pedro na lumayo po kayo sa akin, Panginoon? At inamin niya, sabi niya, sapagkat ako'y makasalanan. Gaano katotoo? Ito ba'y talaga kasalanan? O meron siya nagawa na kakulangan? Katulad natin. Tunghayan natin kung bakit nasabi ito ni Pedro. Na sa halip na magpasalamat siya sa Panginoon dahil sa himala na kanyang nakita at naranasan, dahil madami ang isla na nahuli dahil sa pagsunod ni Pedro at ang kanyang mga kasama, at ito ay bunga ng kanilang pagsunod.
Ano bang dahilan? Alamin natin kung bakit. Kung bakit si Pedro, nung makita niya na maraming huli na isda, sabi niya, lumayo po kayo. Nasa malapit na nga ang Panginoon. Kasama niya, tapos lumayo po kayo, Panginoon. Nagpatira pa. Tignan natin. Alamin natin kung paano at bakit niya sinabi ito. At katulad din natin, maaaring kayo, tayo, bahagi ako, bahagi kayo. Kung bakit, katulad ni Pedro, ay maaaring nasa ating puso. Narito po ang pinakadahilan kung bakit. Punta natin ang aklat ni Marcos. Chapter 1, verse 16. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andrew na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. 17. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. 18. Pagkasabi niya nito'y, agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, nakasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Ito po ang pinakadahilan. Balikan natin at bakit nagpatira pa si Pedro at humingi, sabi sa Panginoon, Panginoon, lumayo po kayo, ako'y makasalan. Dahil hindi niya nagawa ang unang sinabi at iyon ang kanyang naalala. Naalala ni Pedro ang kanyang pagkukulang. Naalala ko ang aking pagkukulang. Naalala marahil ninyo ang inyong pagkukulang. Nang bawat isa sa atin ay merong panawagan ang ating Panginoon. Katulad ngayon, kung tutunghayan natin muli, the conviction of the Holy Spirit to Peter, it moves him to acknowledge before the Lord that he is a sinner. Inamin niya sa harapan ng ating Panginoon na nagkasala. Ibig sabihin, nagkulang po ako, Panginoon. Hindi ko po nagawa ang sinabi niyo nung unang sumunod ako. Ngunit ngayong bumalik ako sa dating hanap buhay, sa dati kong trabaho para kumita ng ng pangangailangan sa pang-araw-araw. Ano ang kaugnayan ng sinabing ito ng ating Panginoon? Kung ating nanamnamin mabuti, makikita natin na kapag ang Diyos, ang ating Panginoon, ay ginawa natin totoong Panginoon at sinusunod natin sa lahat ng kanyang sinasabi sa atin, makikita natin kung sino ang ating Panginoon at kung ano ang gagawin niya sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin mabuti. Dahil sinabi mo, ihuhulog ko. Dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko ang ipinagagawa. At dahil sa sinabi mo, Panginoon, kung ano ang nais mo, gagawin ko. Ito ay isang malinis, isang totoong pangako. Pagpapahayag ng totoong tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kaya ito ay napakabuti. At alam ba ninyo, alam ba natin, na hanggang ngayon, tandaan nyo mabuti, ulitin ko masahe, verse 19 ng Marcos 1:19, nagpatuloy siya sa paglalakad. Alam nyo ba na hanggang ngayon naglalakad ang ating Panginoon? Yung Espiritu ng ating Panginoon, alam ba natin yon? At marahil hindi nyo alam na hanggang ngayon naglalakad. Naghahanap pa rin.
hinahanap pa rin yung mga hindi sumusunod. Hinahanap pa rin ng Panginoon kung sino-sino sila na mga tinawag at binigyan ng tungkulin ng ating Panginoon, pero hindi nagawa na sundin. Kaya hinahanap, naglalakad pa rin siya, hindi ka lang sa dalampasigan. Sa iba't ibang dako ng mundo, naglalakad ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo. Ang banal na Espiritu, tandaan niyo mabuti, ang sinabi ng ating Panginoon, bago siya umakyat ang langit, at sabi niya doon sa Lucas 24, ang sabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang ipinangako ng Ama. So, ibig sabihin, may tagubilin ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, meron siyang tagubilin na dapat natin gawin. Meron tungkulin na ipinagbili ng ating Panginoon. At iyon ay kailangan na mangyari. Kaya habang siya naglalakad, kapag tayo ay kanyang nakita at natagpuan, magpapaalala ang ating Panginoon. Tinawag kita para gawin kang mamamalakaya ng mga tao. Tinawag kita sa isang ministeryo na kailangan ng atensyon mo. Tinawag kita para sa isang pagtitipon, para kayo manalangin. Dahil kung hindi kayo mananalangin, itutuloy ko ang nasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Diyos ang laging naghahanap sa atin. Tayo ba paminsan-minsan? Sabi nga, paminsan-minsan, umiiska po tayo. Hindi dapat paminsan-minsan. Mahalaga ang bawat araw na lumilipas sa buhay ng isang mananampalataya na totoo, na tagasunod ni Kristo, na totoo, na tinanggap si Kristo sa kanyang puso, at hindi lamang siya nagiging tagasunod, kung hindi, naging tagapagsagawa pa rin ng lahat ng naririnig sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At narito po, tungayan pa natin ang ilang sinabi ng ating Panginoon para lubusan natin na maintindihan. Sinabi ng ating Panginoon, narito ang sinabi niya, "You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go." See, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Napakalina, hindi ninyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Pinili ko kayo upang kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. See, ibibigay niya. Look at the promise. May pasubali. Una, pinaalala. Remember, sabi ng ating Panginoon, "You did not choose me, but I choose you." Ako ang pumili sa iyo and appointed you. Para saan? Para kayo humayo at mamunga ng sagad. Hindi lang bunga, kung hindi kinakailangan na mamunga ng sagada at manatili sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. At meron pa siya, na anuman ang ating hihingin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoon, ay kanyang ibibigay sa atin. Iyon ang sinasabi ng ating Panginoon. Kayo na mga nakikinig sa inyong mga tahanan, tandaan niyo mabuti, hindi kayo ang pumili sa Panginoon. Ang Panginoon ang pumili sa inyo at in-appoint kayo para gawin ang para sa Diyos. Hindi para sa inyo, kung hindi para sa Kanya, para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya tayo pinili. At ang expectation ng ating Diyos, magkaroon tayo ng bunga. At ang bungang yan, hindi lamang pansamantala, kung hindi maging masaganang bunga, para pag humingi ka sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ibibigay niya ng masagana ano manghingi sa pangalan ng ating Panginoon. And here it is, another word ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, "Until now you did not ask." Sabi kanina na, "I choose you." You did not choose me, but I choose you and I appointed you to bear fruit. In that fruit should remain. Pagkatapos sa 16:24, ito naman sinabi ng ating Panginoon. John 16, verse 24. "Until now, you have asked nothing in me, in my name.
Ask, and you will receive, that your joy may be full. You see, sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa ngalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Sa halip na mag-alala, ang sabi dito, hanggang ngayon wala kayong hiningi. Humingi kayo para malubos ang inyong kagalakan. See, hindi kabalisahan. Kagalakan para malubos sa buhay natin. Sa kabila ng pandemic na ito, sabi ng Panginoon, hanggang ngayon hindi kayo humingi. Sa halip ang ginagawa natin, naglulupasay tayo, nakikiusap, nakikisuyo tayo sa ating Diyos. No! Ang sabi ng Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. Narinig mo ngayon, na hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi. Matapos na marinig mo ito, humingi ka sa Panginoon para ibigay ng ating Panginoon sa kanyang pangalan. Kaya naman hindi tumatanggap kung kani-kanino humihingi. Humingi kay Pedro, humingi kay Maria, humingi kay San Juan. Hindi silang magbibigay. Sa Panginoon, dapat tayo hihingi. Sabi niya, until now you did not ask in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Kaya't nananalig ako sa umagang ito, na kayo na mga nakikinig, hihingi kayo. But, may paalala, na ang inyong hihingin, marapat lamang na inyong muli siyasatin ng inyong puso, na dapat inline sa kalooban ng ating Diyos. Dahil tiyak na sasagutin at matatanggap natin kapag tayo hihingi sa Diyos nang naaayon sa kanyang kalooban. Kung ganon, kung ang bawat isa sa atin sa umagang ito ay totoo na narinig ko po ang sinabi mo, Panginoon. Sa oras pong ito, narinig ko po. At hihingi ako pagkatapos ngayon ng ating marinig ang kabuang mong mensahe, Panginoon. Meron akong hihingi sa inyo. Hingin mo nang sa gayon malubos ang kagalakan mo. Tulad ni Pedro, okay? Tulad ko, tulad ninyo, may mga kahilingan tayo sa Diyos. Ngunit malinaw ang sinasabi. Tandaan niyo mabuti, ha? Tinawag tayo ng ating Panginoon para sumunod. Hindi tayo tinawag para manatili sa ating mga lungga. Naalala niyo, sabi doon sa isang, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Kaya lang, uwi po muna ako, magpapaalam ako sa magulang. No, sabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing. So yung isa, sabi niya, Panginoon, ako po'y susunod sa iyo, pero hayaan niyo muna na ilibing ko ang aking magulang. Sinagot siya ng ating Panginoon, hayaan mo ang patay ang maglibing ay sa mga patay. Itong tinawag ng ating Panginoon si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andrew, itong dalawang magkapat. Kaya tingnan mo, pag tumawag ang ating Panginoon nang gusto niyang maililigtas, makikita natin, Pedro, Andrew, magkapatid. Si Santiago, si Juan ay magkapatid. Kayo, kadalasan, mag-asawa, ang tinatawag ng Diyos. Bakit? Kasi ang tawag doon, it's about partnership. Kasama ka doon sa sinasabi ng ating Panginoon. At kasama tayo sa kanyang mga sinasabi sa banal na kasulat. At ito ngayon, ang higit na hinihingi at sinasabi ng ating Panginoon. Ang tanong ulit, sabi ni Pedro, magdamag po kami na nanghuli ng isda. Ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, susunod ako. Masasabi ba yan natin sa Panginoon? Kung ito ay galing sa inyong puso, na dahil sinabi ng Panginoon, gagawin ko. Ito, ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoon. Panghuli, bago po ako manalangin, narito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, meron siya ang tagubilin sa lahat ng mga mananampalataya. Katulad ninyo,
Meron siyang tagubili sa inyo. Naalala niyo si Pedro? Naalala niya yung panawagan niya. Kaya humingi siya ng tawad sa Panginoon. Ako'y makasalanan. So binalikan natin kung saan nagsimula. Yung unang panawagan, meron siyang responsibility na dapat gampanan. At itong panghuli, sa simula, nagbigay ng instruksyon ang Panginoon. At sa pagtatapos, nagbigay ulit siya ng instruksyon. At narito ang kanyang sinabi, na alam niyo ito, ngunit ang tanong doon, nagagawa ko kaya, Panginoon? Ngayon, kapag hindi nyo nagagawa at hindi natin ito nagagawa, gawin natin. Sabi ko, narinig ko po, Panginoon, gagawin ko mula ngayon. Right away after I hear this word, dahil sinabi mo, gagawin ko. Narito ang sinabi ng ating Panginoon. Alam kong alam nyo ito. Okay? Alam nyo ito. Sapagkat ito ay madalas na sinasabi, pinapaalala sa bawat nakikinig, sa bawat iniligtas ng ating Panginoon Kristo, na meron ba lang na Espiritu na tagapagpaalala at tagapagbigay ng lakas ng loob para magawa natin ang iniutos na ito. Matthew chapter 28. Simulan po natin sa 18. Kung anong sinabi ng ating Panginoon. Ngayon tatanungin ko kayo. Sabihin mo sa Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. Matthew 28 verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go. Kayo na mga nakikinig. Go. Ang sabi ng ating Panginoon, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And the promise follow. Sa verse 20, ang sabi dito, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Babasahin ko po sa Tagalog at baka makaligtaan ninyo. Mas mainam na naiintindihan kaysa pinakinggan lang. Ulitin ko po. Mas mainam na naiintindihan kaysa inyo lamang napakinggan. Kaya babasahin ko sa Tagalog para walang dahilan. Ulitin ko po. Mas mainam na inyong maiintindihan kaysa inyo lamang napakinggan para maisagawa at wala kayo may dadahilan. Malinaw po yun. Narito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Sinabi kanino? Sa akin. Sinabi kanino? Sa akin. O sa inyo na mga nakikinig. Sa ating lahat na ngayon ay nakikinig. At sa inyo rin na mga nasa iba't ibang dako ng daigdig na nakikinig. Pakinggan niyo mabuti. Lumapit si Jesus at sinabi sa akin, sa kanila, sa inyo, ibinigay na sa aking Panginoon, ibinigay na sa inyong alin? Ang kapamahalaan sa langit at dito sa lupa. At nag-utos ang ating Panginoon, kaya't humayo kayo. Humayo ka, pastor. Kaya lang ngayon, dito lang sa loob. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng lumabas. Pero ang salita, hindi pwedeng lagyan ng tanikala. Iyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So sabi, ulitin ko, kaya tumayo kayo. Kayo na walang, sabi nga, walang ipinagbabawal sa inyo. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng itinagubilin ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. You see, ito yung kabuuan na iniutos ng ating Panginoon. Tulad ni Pedro. Kaya siya nagpatirabas sa paanan ng ating Diyos. Kasi hindi niya nagawa ang unang instruction ng ating Panginoon. Ang sabi ng, halika, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakayan ng isda.
gayon din naman kayo. Nung unang tinawag tayo ng ating Panginoon, iyan pa rin ang natatanging layunin kung bakit tayo tinawag at iniligtas ng ating Panginoon. Para pa rin gamitin tayo sa kanyang kaharian. Na na magamit tayo para gawing mga alagad ng ating Panginoon ang lahat ng bansa. Turuan natin sila, gawin natin ng mga tagasunod ng kaya ang dahilan. Bakit? Anong hinihintay ninyo? Bakit ayaw ninyo na magpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Ang ilan sa inyo hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa inyong kalagayan at nag-aagam-agam. Sabi ng ating Panginoon, pag sinabi niyo, Panginoon, gagawin at susundin ko. Susunod ako sa sinabi. Dahil sinabi mo, mga kapatid, na kay Kristo, lahat ng sinabi ng ating Panginoon na narinig natin sa umagang ito, yun at iyon pa rin. Hindi pa rin nagbabago at hindi pa rin nababago ang bawat sinabi ng ating Panginoong Hesus. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Nung una tayong tinawag, ang layunin ng Panginoon ay maging bahagi sa Kanyang kaharian para magdala ng mga kaluluwa para sa Kanyang kaharian. Ipangaral pa rin ang alin? Itong mabuting balita ng kaligtasan at ito pa rin, nananatili pa rin. Kaya ang ating tungkulin, habang tayo nabubuhay, ito at ito pa rin ang dapat nating gagawin. Tandaan natin mabuti. Ang sinabi ng ating Panginoon, gawin natin sapagkat iyon din ang sinasabi sa banal na kasulatan. Panginoon, dahil sinabi mo, susunod ako. At ngayon bilang pagtatapos at pagpapahayag na gagawin natin ito. Okay? Yung ating narinig, magawa natin. Aawitan natin ng pagpapahayag ang ating Panginoon. Nais kong anyayahan kayong lahat na tumayo sa inyong inuupuan. At ating awitan yung sinabi ng ating Panginoon. Dahil sinabi mo, susunod kami sa iyong Panginoon. Narito po tayo. Sama-sama po natin awitin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Dahil sinabi ng ating Panginoon. Tumayo po kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan at tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Awitin po natin mula sa ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. And thank you, Jesus, for your promises, Lord God, that never fails. Amen. Walang hangganan, hindi magbabago, kailan pa man, sa habang panahon, yung salita, Panginoon. Amen. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalao, ngunit kapag lahat ang sinabi mo, karamdaman ko napapawi,
Sabihin natin, sa aming mga sarili, mapapawi lahat ito. Kalayaan makakamit dahil sinabi mo. Sa'yo'y patatawarin, yes Lord, ang palalang niringgin. Puso ay nagtitiwala sa sinabi mo. Karamdamay mapapawi, suliranin magagapi. Kalayaan makakamit dahil sinabi mo. Sa'yo'y patatawarin, ang dalangin diringgin. Puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi. Kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, sa dalangin ko ay hindi higit. Ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Salamat o Diyos, dahil sinabi mo. Amen. Hallelujah! Lord, tunay niyo Diyos, buo ang aming pagtitiwala. Lahat ng sinabi mo ay gagawin ninyo, Diyos. Yes, Lord. Pangako na hindi napapako. Nangako na hanggang ngayon ay totoo. Kayo, O Diyos, ang magpapaganap nito. Sapagkat kilala nyo kami, kilala namin kayo. Kayo ang pumili sa amin, hindi kami ang pumili sa inyo. Kaya Panginoon, sa umagang nito, lahat ng mga nakapakinig, nawa gawin po namin kung ano ang aming narinig. Salamat po Diyos sa umagang nito. Sa inyo lamang, O Diyos, ang kapurihan, karangalan, ang pagsamba, higit sa lahat sa pasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and Amen.